Romualdez at ang Kamara ay patuloy na nagtatrabaho. Abay, putang ina, dapat lang. Dapat lang magtrabaho si Tambaluslos. Congressman siya eh. Pero kung hindi siya congressman, nagtatrabaho siya, yung masama yun. Natural, dapat kayo magtrabaho. Huwag niyo ipangalandakan sa tao yan. Ginagawa niyo dapat yan. Trabaho niyo yan, mandato niyo yan, mga kupal kayo. Dapat talaga magtrabaho kayo. Dapat nga wala kayong day off eh. Dapat nga 24 oras kayo magtrabaho hanggang mamatay kayo eh. Di ba? Talagang dapat magtrabaho kayo. Pero anong trabaho? Baka naman may tinatrabaho kayo. Ano bang trabahong ginawa nyo? Putang ina niyan. Nung huling 3 taon, puro hearing, quadcom, tricom. Ganun lang naman ang nangyari. Wala namang ibang ginawa yung mga taga-kamara. O ano pa? Naghahain ng batas, nagbabantay ng pondo, Putang ina, binantayan yung pondo. Yung binabantayan yung pondo. Ha? Hindi naman nyo trabaho magbantay ng pondo. Ang trabaho nyo, gumawa ng mga batas para mapakinabangan ng mga Pilipino. Ba't nyo binabantayan yung pondo? Binabantayan nyo para kukunin nyo, ganon? Puta, nauhuli kayo. Mahina tong spokes nyo. Palitan nyo na to. Hindi na nga maganda. Di pa matalino. at nagdadala ng serbisyo sa mga nangangailangan. Nagdadala ng serbisyo? Trabaho ba ng congressman magdala ng serbisyo sa nangangailangan? Tanga? Ang trabaho ng congressman, gumawa ng batas. Hindi na trabahong magdala ng serbisyo dahil puta may DSWD. May mga ahensya tayo ng gobyerno na dapat gumagawa niyan. Hindi yung mga congressman. Ang trabaho ng congressman, kaya nga tingnan mo, asan ba ang congressman kapag may session? Hindi ba nasa Kamara, nandito sila lahat sa Maynila? Kahit ikaw ay congressman ka ng 5th District ng Sarangani. Nandito ka nag-opisina, hindi sa Sarangani. Pero ang constituents mo, Sarangani yung distrito mo. Kaya kayo nandito kasi nga, putang na yung mga malalaki yung mga walang lamang mga utak nyo. Magsasanib puwersa yan, gagawa kayo ng mga batas. Sama-sama kayong gagawa ng batas. Pag bobotohan ninyo, dadalhin nyo sa Senado. Makikipag-usap kayo sa Senado para maayos yung mga batas ninyo. Tapos pipirma ng presidente. Yun ang trabaho nyo. Ano sinasabi mo serbisyo? Hindi nyo nga trabaho yung magpagawa ng tulay eh. Ba't kayo mga nagpapagawa ng tulay? Ba't kayo nag-aayuda? Ha? Ba't kayo nagdadala ng serbisyo sa mga Pilipino? Hindi nyo man trabaho yan. Malinaw po, wala sa kilos, pananalita, o gawain ni Speaker Romualdez ang pagtakbo sa 2028. Wala talaga. Bulol. Hindi marunong magtagalog. Ganun ang ganun. Wala talaga sa gawain ng isang presidentiable yung ginagawa ni Romualdez. Alam na namin yan. Kaya nga siya pinagtatawanan kasi mukhang bonjing. Kaya nga yung pinagtatawanan sa social media dahil mukhang tululaway eh. Hindi ba? So alam na namin na talagang wala siyang pag-asa sa 2028 kung tumakbo man. Putangin na. Paano hindi nga sanay na may kalaban yan. Ilang beses nang nananalo yan sa probinsya niya, uncontest. Walang contender, walang kalaban. Alam namin na wala sa kilos at gawa niya ang isang tatakbo ng presidente sa 2028 dahil hindi niya talaga kaya. Putang-inan yan. Tanga ba kami na may 14% na lang na trust and approval rating yan tapos tatakbo pa sa 2028 yan? Tsaka kahit ipilit mo, kahit nasabihin mo, kahit na putang ina paliguan mo si Romualdez sa harap ng mga Pilipino, sabunin mo yung mga singit niya, pati yung betlog niya kung gusto mo, toothbrushin mo, hindi na magiging malinis ang papel ni Romualdez sa mga Pilipino, madam. Oo, wala na, hindi nyo na kayang isalba yung karera ni Romualdez. Masyadong mataas ang pangarap. Putsang inang yan. Walang utang na loob. Oh, hindi ba? Sila? Nakatulong yung mga kalaban nila ngayon. Nakatulong sa kanila para mapwesto sila lahat. Tapos, putang ina nyo, hinayop nyo. Tapos gusto mo maniwala kami sa'yo na si Romualdez mabait. Mabait lang si Romualdez sa'yo kasi aso ka niya. Natural, palamon ka niya. Pasweldo ka niya. Binigyan ka niya ng karir. Natural, mabait si Romualdez sa'yo. Utangin na lokohin niyo pa kami. Hindi siya nagpapakita sa media para magpasikat. Utangin na kasi nga,
wala naman siya sasabihin. Ganun lang naman, ganun. Pagka nag-speech naman, puta, Tagalog, baluktot. Di ba? Putang inang yan. Ba't siya magpapakita sa media? Ano bang ganap niya? Hindi naman yung trabaho ni Romualdez ang magpakita sa media. Sinasabi mo na naman ba si Inday, ano nga magagawa mo kung rockstar ang mga Duterte? Kung si Inday pinupuntahan ng mga, ng mga media, labas ka na dun. Maganda kasi siya, ikaw hindi. Kahit maghubo ka dyan, walang magkaka-interest sa'yo. Wala siyang press con para magpabango. Hindi rin siya gumagamit ng TikTok or vlogs para magpa-cute. Utangin na, pero gumagamit siya ng spokesperson. Pero ginamit ka niya. Utangin na, anong kaibahan niya kay Bongbong? Parehas silang hindi pa tuli. Parehas silang nagtatago sa saya ng palengkera. Si Bongbong nagtatago sa likod ni Claire Castro na wala namang alam. Puro kabubuhan lang pinagsasasabi ng pinaka nakakadiring PCO ang meron tayo ngayon. Tapos kauna-unahan, taki mo, hindi ka kailangan ng opisina ni Martin Romualdez. Sa totoo lang, lahat ng Congress mula pa nung panahon ni Enrile, nung panahon pa ni Ebat Adan, putang ina niyan, walang spokesperson ang ang Congress. Ngayon lang nagkaroon. Ganyang katanga yung amo mo. Dahil hindi niya kayang humarap sa mga media, hindi niya kayang humarap sa totoong issue, ikaw ang hinaharap niya sa tao. Hindi naman interesado yung tao sa'yo. Lalong-lalo na, hindi interesado yung tao sa mga pinagsasasabi mo mabuti tungkol kay Romualdez. Gunggong. Wala na, hindi mo na kayang hugasan si Romualdez kahit na pinturahan mo yan ng puti. Alam na namin ang barahan yan ni Romualdez. Siya ang punot dulo ng problema ng bayang Pilipinas. Lahat ng kahayupan na nangyayari ngayon ay dahil sa kanyang pangarap na maging presidente ng Pilipinas. Ewan ko kung bakit. Tangina niyo, ang yayaman nyo na. At gusto nyo pa ng sobra-sobrang kapangyarihan. Kung gusto nyo naman pala ng kapangyarihan, di sana abangan ninyo yung yung ginawa ni Darna noon, yung di ba yung tumutulo do sa puso ng saging na dakta. O saluhin niya kamo, baka sakali makita niya ron yung bato ni Darna, lunukin niya. Magkakaroon siya ng kapangyarihan. Ang inuuna niya, serbisyo, hindi sariling interes. At higit sa lahat, si Speaker ay kilala sa paggawa ng mga desisyong mahirap at hindi palaging popular. Ano yun? Yung hindi popular, alam natin. Ano yung mga desisyon yung mahirap? Tangina, ilatag mo te. Hindi pa pwedeng may sasabihin ka dyan tapos wala kang ebidensya. Anak ng tinapay, pinababango mo si Martin Romualdez eh. Sabi mo kay Martin, pag kumuha naman ng spokesperson, yung kamukha ng asawa niya. Yung maganda naman para kahit papaano nadidistract kami sa mukha niya. Halimbawa, may sinasabi niya yan pero ang ganda-ganda ng mukha niya. Kahit papaano yung sinasabi niya, hindi namin maiintindihan kasi nakatitig lang kami sa mukha niya. Anak ng tinapay, yung mukha mo mukha ka nang pinanganak nung pinagli sa sama ng loob mukha kang pinagli sa sama ng loob, tas ang sama pa nung sinasabi mo. Kaya nga sabi ko, double whammy talaga to Ganyan ba ang may plano sa 2028? Oo. Utangin lang yan. Ganyan talaga. Dahil kung ang iniisip mo ay eleksyon, hindi mo gugustuhin masaktan ng iba para lang magpatupad ng tama. At ito po ang tanong. Ang tawag dyan, makapal ang muka. Yun ang tawag dyan, matigas ang muka. Oo, ang tawag dyan, wala na kaming choice. Nandiyan na siya Di ba kayo nagtataka kung bakit pilit nilang pinupunterya ang isang taong sinasabi nila hindi naman lumalabas sa survey bilang kandidato sa 2028? Natural. Pupuntiryahin mo pagkawatan. Pag magnanakaw, pupuntiryahin mo. Kapag walang ginawa sa bayan, pupuntiryahin mo. Hindi porket tahimik, hindi porket mukhang tanga, pababayaan mo na, pasahod natin yan. Hinalal ng taong bayan yan, gumagawa ng batas yan. So talagang sisitahin natin yan. Ayaw nyo palang masita, di sana tumira kayo sa simenteryo. Tapos hindi kayo tumakbo sa mga posisyon sa gobyerno para hindi kayo masita. Anak ng tinapay, saan ka makakita ng isang politiko ayaw masita?
Ang inang mga utak yan, walang mga sustansya. Baka naman ginagamit lang nila si speaker para mambastos, para magpatawa, o para magpakitang tao sa publiko. Ha? Putang daming gagamitin siya pa. Huwag na siyang tumakbo mo para hindi na siya napupulaan. Galit na pala siya sa mga ginagawa sa kanyang pambabastos at pambabatikos. Pwede naman siyang ang yaman niya na eh. Dami-dami ng negosyo eh. Pwede na siyang di tumakbo. Pwede na siyang gusto niya. Mag-ano siya, swimming siya. Huwag na siyang umahon. Ganun. Gusto niya, bakasyon siya. Huwag siyang umuwi. Mag-mountaineer siya. Huwag na siyang bumalik sa Kabiasnan. Ganyan. Gusto niya, pigilan niya yung mga missile ngayon sa Iran. Tsaka sa Israel. Wala kaming pakialam. Pero kung congressman ka, Speaker of the House ka, tapos puro kabulastugan ang ginagawa ninyo, mapupulaan kayo, te. Mapupulaan kayo. Hindi pa pwedeng may gagawin kayong katangan, katarantaduhan, tapos bati-bati, ganon. Baka natatandaan mo, 14% na lang ang trust rating ng amo mo. 14 yung mga adik, alam yung 14. O sinabi mo, 14 lang. O alam yan. O. Kung may checklist ng pagiging presidentiable, mukhang may ilan pong gustong makaperpekto. Oo naman. Perfect na si Inday dyan. Huwag ka mag-alala. Hindi mo na kailangang sabihin pa. Naantay na lang namin 2028. Tanga. Naantay na lang namin 2028. Maganyan ka pa. Pero si speaker, wala sa checklist. Wala talaga siya sa checklist. Hindi talaga siya gusto ng tao eh. Alam na namin yun. Don't state the obvious. Wala siya sa checklist at wala talaga siyang checklist dapat dahil hindi siya manan. Putang ina, kahit bigyan mo ng checklist yan, wala ni isa yang machechikan. Oo, walang ni isang machechikan yan. Maniwala ka, ma'am. Alam na namin. Huwag mo na siyang iabogado. Nasa trabaho. Ha? Mahalaga ang respeto sa kapwa lingkod bayan. Pero mas mahalaga ang pagrespeto sa katotohanan at sa pera ng taong bayan. Oo. Sabihin mo yan sa kanya. Huwag nila ninanakaw yung pera. Sabihin mo sa kanya, yung flood control nung pinsan niya, 1.5 billion per day yun. Sabihin mo, wag nakawin. Ha? Sabihin mo sa kanya na yung mga kontrata sa Congress ng kontrata ng DPWH, wag ibigay sa mga kontraktor na mga congressman. Hindi ba? Sabihin mo sa kanya, masyadong pinayaman niya si Saldico. Di ba? Nung nakaraan, may napanood akong video ni Saldico. Binabanatan siya ng Rappler, yung mga sumobra yaman niya. Nung napunta siya sa gobyerno, hanggang ngayon hindi pa siya sumasagot. Yun ang sagutin mo, te. Yun ay paliwanag mo sa tao. Hindi yung kung ano-anong pinagsasasabi dyan, pera ng taong bayan. Yung pera ng taong bayan, amin yun. Dapat mapunta sa amin, di mapunta sa kanila. Tangina, saan ka makakita ng pera ng taong bayan ni... ipinang-babribery nyo. Oy, tumigil ka, pera na... Alam mo ba si Tambaluslos? Iano ko lang sa'yo baka lang nakakalimutan mo wait. Baka lang nakakalimutan mo. Ito, tao ni Tambaluslos to ano ko lang mamaya papakitaan kita ng tao ni Tambaluslos. Diretso ka muna. Mabigat po ang mga personal na banat. Pero mas mabigat ang mga isyong kinakaharap natin ngayon. Katiwalian, kapabayaan, at maling paggamit ng pondo. Mali talaga paggamit ng pondo. Huwag niyong pinambabayad yung pondo sa mga vlogger para sirain mga Duterte, ha? Kaya sa mga patuloy na naninira, habang abala kayo sa pagpapatawa at pagpapalusot, kami po ay abala sa trabaho. Anong trabaho yan? Sinong tinatrabaho nyo na naman? Tahimik man kami, hindi kami bulag. At hindi kami pipikit sa harap ng katiwalian. Ang sagot po namin, trabaho. Ang galing, no? Ang galing ng mga Ang galing ng mga kawatan, no? Para lang sa mo, madam. Gusto ko lang marinig mo to. Ito kasi tao to ni Tambaluslos pakinggan mo. May mga nagpaparatang sa akin dyan na balimbing na daw ako, bumaliktad na daw ako. Hindi pa ako bumabaliktad, mga kaibigan. Hindi pa ako bumabaliktad.
Para po sa kalinawan, itong putang ina tong si Banat Bay na sinasabing tao na daw ako na Speaker Romualdez, tao na daw ako ng Malacanang, madali pong sabihin yan. Madaling sabihin yan. Ang tanong, may ebidensya ba kayo? A few moments later. Guys, dito, hindi pinag-uusapan dito kung pro Marcos ka, anti Marcos ka, pro Duterte ka, anti Duterte ka. Hindi pinag-uusapan dito. Ang pinag-uusapan natin dito, yung pakinabang natin sa mga nag-hire sa atin. Yun ang importante. Dito, ang abutan dito hindi GCash, cash to cash. Ayun may abutan, GCash, cash to cash. Sino? Sino ang mag-aabot? Sige. Okay, ang sahod nyo rito, 15.30. Hindi ko sa inyo pwedeng pangalanan kung sino ang nasa likod nito. Okay? Puro papuri at pag-angat lang kay Speaker Romualdez dito. Puro papuri at pagpaparangal lang kay Romualdez dito. GCash, cash to cash. Meron daw kinsenas katapusan na sweldo. Utangina ka. Tapos kung makapagsalita na, kala mo ang linis-linis. Tangin naman lumapit yung amo mo rito sa kalbo na to. Inanto mo yung ashtray yan. Tao na daw ako na Speaker Romualdez, tao na daw ako ng Malacanang, madali pong sabihin yan. Hindi ko sa inyo pwedeng pangalanan kung sino ang nasa likod nito. Okay? Puro papuri at pag-angat lang kay Speaker Romualdez dito. Madaling sabihin yan. Ayan. May ebidensya kami. Hindi ba? Paano yan? Yan ang sinasabi ko sa inyo, wag nyo na kasing linisin yung pangalan yan. Kasi the more na nililinis nyo yung pangalan niya, the more na lalong bumabaho yung papel niya. Pabayaan nyo na lang siya. Total naman, gusto na rin naman siya kalimutan ng tao. Manahimik na lang siya. Manahimik siya. Gusto niya magkulong siya sa kwarto niya 3 taon. Huwag siyang lumabas. Huwag siyang maligo. Huwag siyang mag-toothbrush lahat. Wala kaming pakialam. Pero huwag nyo kaming paandaran na parang putangin na pinalalabas nyo na itong si Romualdez pagkalinis-linis. Ulul. Kayo lang ang nagsasabi malinis yan kasi nga mga aso kayo. Anong sabi nung isa niyang aso? Wala tayong gagawin. GCash, cash to cash to. Papuri lang sa kanya, bayad tayo. Kaya ikaw, anong ginagawa mo? Pinapupurihan mo si Romualdez kasi bayad ka. Abay, natural. Trabaho mo yan. Pero wag mo na kaming kumbinsihin. Spokes ng Congress, wag mo na kaming kumbinsihin. Hindi nyo na kami maluloko. At ito ang gustong sabihin ni Jinggoy sa'yo. Paano namin shortchange yung mga workers? Paano namin pinagdadamutan yung mga workers? I think 100 pesos, and that was the bill of Senator Mig Subiri when I was chairman of the Committee on Labor. Hindi namin shortchange. Siguro yung 100 pesos, that is an ideal amount na dapat makuha yung... Ayan, katulad dyan, nagsalita rin niya si palengkerang anak niya Bante. Na pinatay daw ng Senado yung 200 pesos wage hike. Anak ng tinapay yan. Pinag-aralan ng Senado, hindi kaya yung 200. 100 ibinigay nila sa Kongreso. Sinabi nila sa Kongreso na ito yung panukala 100, gawin nyo na para mapunta na sa amin. Pirmahan na namin, mapunta na kay Pangulong Duterte, at least meron. Ang tagal-tagal na inupuan ng Kongreso, tapos last minute, putyang ina, para pogi sila, ginawa nilang 200. Putang ina, 100 nga lang ang usapan natin, gagawin mong 200. Para magalit ang taong bayan sa Senado. Anong sasabihin? 200, ayaw nyo pang ibigay, kakapal ng mukha nyo, sa sarap ng mga buhay ng mga asawa nyo, 200, hindi nyo pa ibigay. Well, para sa akin, maganda rin naman yung 200. Sana na lang, Senado, ganun din lang naman. Hindi nyo rin naman, pinatay nyo rin lang naman yung 200. Pinirmahan nyo na sana. Total, i-veto din naman ni Marcos yan. Para sana, si Marcos ang naging masama kaysa kayo. Hindi ba? So, kasi, yun ang totoong nangyari. Matagal nang nasa kamera, inupuan nila, last minute, binago nila, ginawa nilang 200, binigay nila sa Senate. Ang gulit, Senate, 200? Hindi kaya to. Marami magsasara mga kumpanya pagka nagtaas tayong 200.
Ito masyadong masyadong babagsak ang ekonomiya natin nito dahil hindi nag-iisip yung mga congressman, wala silang pakialam. Dahil yung mga ekonomiya nila maayos na siguro. Kahit magsialisan yung mga investor dito, baka marami na silang mga pera. Kaya wala silang pakialam sa mga Pilipino na maapektuhan itong 200 pesos wage nila. Although para sa akin, it's kumbaga it's long overdue. Kaya lang, pwede mong gawin to kapag sobrang ganda ng ekonomiya natin. Putang ina, gutom nga tayo Wala ngang pera gobyerno Tapos pa tayo ng ganito? Gagawa pa tayo ng ganito? Masaklap niyan, imbes na sana may 100 yung mga Pilipino dahil yun na pagkasunduan natin, nabokya pa ngayon. Pero kung ako lang sana sa Senado, sana ginawa nyo ng 500 Para talagang malaman natin kung si BBM matino o hindi. Ang ating mga workers. Now, kung ilalagay mo 200 pesos, sa tingin mo ba hindi magko-collapse yung economy natin? Lalo-lalo na yung mga small medium enterprises. Tama, pumayag ang Senado, 200 pesos. I-adapt namin yung House version. Ano sa tingin mo in the future? Lalo maraming mawawala ng trabaho dahil maraming magsasara ng mga kumpanya. Because they cannot afford it. What do they want to do? They want our economy to collapse? Mag-isip muna sila bago. Yan ang nila, yan ang sinasabi ko na ginagawa nitong mga hayop na ito. Nagagawa sila ng mga ganitong batas that will be hurtful sa susunod na administrasyon. Gusto talaga nila, kasi pag nakita nila na talagang wala silang pag-asa, hindi nila napa-impeach si VP Sara, sobrang lakas ni VP, wala silang pag-asa, yung mga manok nila matatalo lang, ang gagawin nito, sisirain na lang ang Pilipinas nito, beyond repair ang Pilipinas. Pag upo ni Inday Sara, hindi niya maaayos sa sobrang bulok nung iniwan nung nakarang administrasyon, masisisi siya. Sabi no, yabang-yabang nyo. Yabang-yabang nyo, kayo ang pag-asa ng bayan. Ngayon, hindi nyo may ahon ng bayan. O hindi ba gagamitin ngayon ng mga komunista yan? O kita nyo, di ba? Mambubudol. Hindi naman niya kayang ayusin pala. Yabang-yabang nila. Gusto nila, ayaw nila kay Marcos. Yung pala, mas masahal pa sila. Ganun ang gagawin nila. Beyond recovery ang Pilipinas pag iniwan nila. Kaya maging mapagmatsyag kayo. Oo, galingan ninyo. Yan si Abante, hindi nag-aaral yan. Siguro, kabago-bago lang niya. Dapat gumawa muna siya ng research bago siya pumutak dyan. Naman pala, kita mo? Yun ang masasabi ni Senator Jinggoy dyan sa bagong aso ni Tambaloslos. Di ba? Bago ka pumutak, mag-research ka muna. Well, again, yun ang trabaho niya, magpropaganda Parehas nga sila ni Claire Castro, Jinggoy. Ikaw naman, bago ka pa ng bago. At yun nga mga kababayan, anong masasabi niyo sa balitang ito? Maaring ihayag ang inyong opinyon at kuro-kuro sa comment section sa ibaba. Huwag din kalimutang mag-like, mag-subscribe at mag-share sa bidyong ito. Maraming salamat sa panonood.